can you welcome introduction ni Ma'am Nor sa ako ang commission kayo. So, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat mga moms and sirs? Okay lang? So our very own empowered chancellor of this institution, Mindanao State University Zamboanga Sibugay, Dr. Sheila G. Magulama, ma'am. Thank you kayo. Good morning. To our four equally vice competent, to our four equally chancellors, vice chancellor, especially to our vice chancellor for academic affairs, Dr. IVF Amante, ma'am. Good morning. To the Dean of the College of Education, Dr. Alvin Pauly Sinovia, sir. To all of the College of Education faculty, to our distinguished guests from CBRC, to our CBRC Managing Partner, Dr. Jeffrey Singson, sir, good morning. And to our CBRC, Evil Branch Manager, Ma'am Sheena Morales, ma'am, good morning. And sa akong mga kapwa left passers nga mag-o-taking puhon o sa uban nila ka-o-taking na. And of course, sa akong future LPTs ng MSU Zamboanga Sibugay and top notchers, i-claim nyo na yan, maayong buntag sa atong tanan. Gusto ko munang sabihin na kumusta kayong lahat mga LPT passers, mga kapwa ko LPT passers. Okay lang? Salamat kaayo tungod kay ni naamo diri karon, di lang ako solo, no? And it is really a privilege tungod kay gitagaan ta ang time to celebrate for our wins in life. So, bago ko po simulan ang aking testimony, para po sa ating mga future LPDs, at para sa lahat, para mas maunawaan po natin ang maayos, ng mabuti, hinati ko po ito sa 4 na bahagi, upang mas lalong maintindihan natin kung paano or bakit kung paano nagsimula ang lahat. Simulan natin sa unang bahagi. Prior to review phase. Ikalawang bahagi po, during review phase. Ikatlong bahagi, during let. At ang ikatlo, at ang ika-4, the waiting season. The waiting phase. Simulan natin sa una. Okay lang? Sige po. Parang nag-review lang muna. Ayun. Sige. Una, prior to the review phase. Tanong, did I ever dream to becoming a top notcher? Nangarap ba ako? Ang sagot ko hindi. Hindi po ako nangarap. At first, yes. At first, hindi po ako nangarap na maging top notcher. But eventually, unang kalaunan, yes, I did. Kailang kalaunan, pinangarap ko siya. Kalaunan, pinangarap ko na maging isang top notcher. I really never dreamed of becoming a top notcher at first. But I also appreciate top notchers. I admire them. My only goal back then, when I was in college, or when we were in college, was to become a Latin honor. Totoo po. Wala na pong ibang pangarap kundi makapagtapos lang ng Latin honor. Kasi nindot kayo sa pamati na mupasok ka or tawagin yung pangalan nyo with Latin honor ka. Pero hanggang doon lang. Hindi ko na tinaasan yung pangarap ko na mag-top tungod kay kabalo na mo. Buong Pilipinas yung kalaban mo sa pag-take ng LED. Hindi lang po MSU buo. Hindi lang po MSU system. So, it was really quite challenging for me. Kaya hindi ko na tinaasan ang pangarap ko. To graduate with Latin honor is okay na para sa akin. Ayan. So, yun ang takot ko sa sarili.
Kaya hindi talaga nakugat sa akin na pangarapin ang mag-top. Pero na-inspire ko lalo na at may nabasa akong pangalan or lalo na may kung may nabasa akong pangalan sa list ng top notchers. Isa na ron, kung kilalanin nyo, ay si Sir Berry Lauron, ang summa cum laude ng MSU General Santos City na isang graduate ng BS Mathematics. Siya po ay nag-PEC at naging top notcher. So how much more na ako ay graduate ng education? Doon po, nagsumibol ang pangarap ko na what if kaya ko rin. Pero alam niyo po, sabi ko sa sarili ko, kasi nga summa cum laude siya, sobrang talino po kasi niya, kaya walang duda na mag-top. Na parang ang sawari ko yung magtatap ang isang tao or magtatap ka lang kapag may Latin honor ka or kung likas na matalino ka. Pero, hindi. Bakit kaya? Kasi po teacher lang po ang itawag ko kasi magiging guro lang po kayo in the future. May secret password po na hindi lang ibig sabihin na pag Latin honor ka or hindi ibig sabihin na pag Latin honor graduate ka ay ikaw automatic na magiging top notcher. May kakilala po ako, kasabayan ko na hindi Latin honor pero kaya niyang nag-top. Nag-top po siya. Kasama ko rin po sa CBRC. But before our graduation last year, gusto ko sabihin sa inyo, alam niyo po, ang simula, our Dean, Dr. Alvin Pauly Sinovia, and the Goethe faculty approached me na if I'm willing to have an advanced review as preparation for the coming licensure examination for professional teachers for March 2026. Tatlo po kami actually. Si Sir Joel Marino at yung isa ay si Ma'am Dyla Bintiho. Sabi ni Sir din sa akin, just give it a try. Just give your best. Just give your best. Di natin makukuha kung di natin susubukan. Tatlo kami. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige, sabi ko kay Sir, sige po Sir, susubukan ko. Na para bang sa sarili ko, sige, parang experiment, trial and error. Sabi ko na lang sa sarili ko yun. Di ba? Doon nagsimula ang kaba. Wala na ko yun. Doon po nagsimula. Kung hindi po ako pinush ni Sir T or ng College of Education na subukan lang natin, ay hindi ko talaga pinangarap na maging top notcher. Kaya doon sinubukan ko. Doon ang kwento. Doon lahat nagsimula ang kwento kung bakit ako nagpursige sa pag-review. Kunting push lang, kaya mo yan. So, during review phase na po tayo. Through the partnership of CBRC, pinapunta na kami tatlo sa Pagadian para maglaro. Maglaro po ng review. Ayan. So, pinapunta na po kami ng Pagadian para mag-review. Tatlo kami. Hindi masyadong awkward sa feeling, kaya lumaban ako. At dahil yun nga, dahil I treated it as my mission to myself, sinulat ko talaga ang mga sinasabi ng mga lecturer para po sa mga future LPTs natin para sa mga future takers. May mga tips pa ako later on. So dahil nag-review na po ako mga teachers, lahat ng mga sinasabi ng mga lecturer, sinulat ko. At kapag katapos sinulat, inaral ko, sinasabi ko. Kasi po, naniniwala po tayo na kapag sinasabi natin at sinusulat natin teachers, may 70% retention po sa ating utak. Tama? May 70% retention po kayo if you say it and write. Ayan po. Kaya sinulat niya may kali yung kamay ko. I saw tatlong big
notebooks lang ang pwedeng sulatan ko. Isa for my Jeanette, isa for Prof. Ed, and isa for my majorship. Pero alam niyo, teachers, kinulang. Akala ko sapat ang 3. Pero umabot ng 10. Big notebooks, teachers. Akala ko lahat ng information ay pwedeng maisulat sa 80 leaves na big notebook. Hindi pala. Umabot siya ng 10. Hindi pa included yung books sa inaral ko. Hindi pa included yung mga soft copies sa cellphone. Hindi pa included yung mga ginupit-gupit ko, mga action papers at mga bond papers kasi wala akong pambiling index card. Yun po. Hindi pa po kasali yung gipang kapot-kapot na ako sa wall. Pero hindi po yun umbra. Maliit lang po yung tapot na ako sa wall. Isa na ka Manila papers. Isa na ka Manila paper. Yan. Mga Republic Act lang po. During in-house, ay hindi pa po. You know what, teachers? Sa Pagadian, alam po, witness po kayong lahat, or even to my batch na nagtrabaho sa Pagadian, and to my kasama, si Ma'am Dinah, na boarding house kami. Masaya naman ang buhay, kasama mga kabatch namin sa trabaho, kasama sa boarding house. 5 a.m. pa lang sa umaga, ay naghahanda na kami sa pag-review. Unang araw pa lang, parang ayaw ko nang bumalik sa ikalawang araw. Kinabukasan, parang ayaw ko nang bumalik. Kasi nakakainit ng puwet. Ikaw ba naman, Holdy? Nakakainit po ng puwet? Nakakangalay po ng kamay kakasulat. Nakakapaw po ng boses, kakasagot ng maling sagot. A, B, C, D. Mali! Mali pala. Pero at least natututo. Di ba po? And yun, to make the story short, punta na po tayo sa during in-house review. After Pagadian, muli kaming nagbalik para po sa mga future LPDs. Ito po ang kwento ko. After sa Pagadian, muli po kaming nagbalik sa MSU para ipagpatuloy ang journey ng pagre-review. Nagpasalamat din po kami, or ako, sa ating butinin ng supportive chancellor ng MSU sa Buanga Sibugay. Because Dr. Sheila J. Magulama allowed us to have an in-house review kasi kahit pa paano ay mas accessible at malapit lang para sa akin ang distansya. Kasi nga, wala po akong pera pambasay back and forth. Maraming salamat po. Dito nagsimula ang madugong labanan na sa pagre-review. I bought 3 notebooks, sabi ko kanina. At wala din akong pambili ng index card. Totoo po. Si Ma'am Noreen, to my CBRC 2.0 chat, group chat, witness po sila. Gigunting-gunting ang bond paper, gigunting-gunting ang construction paper, naubos pa nga kinulang. And during the review po sa BEd classroom, during po sa review, pinabunod ko po lahat, di ba isa-isa ang mga akong kasama. Tumutin gusto na ako at dili lang ako mo ay makabaluan. Possible na ako nahibawan na wala nila nahibawan. At possible na sila nahibawan na wala na ako nahibawan. So, ka-review me. Bunod-bunod, at least happy. Di ba? At dahil tuto na sa pag-review, I decided to rent a boarding house again. I consulted to my brother in Zamboanga who supported me during my college days at pumayag siya na mag-boarding house ako para makapag-focus. Hindi man po napakahirap po kasi sa bahay mag-review. Kasi po, marami po kayong gawain. At another gusto na pero sabi ko sa sarili ko, I will invest my time, my little money, and my energy sa pag-review. Because I believe it will be worth it after all kapag nakita mo o kapag makita mo ang pangalan sa list of passers and list of top notchers.
yan po yung pinanghahawakan ko. So during weekdays or every day, I spent most of my time mula umaga hanggang gabi sa pagre-review. Nakakapagod, nakaka-drain po ng utak mga future LPTs sa mga future takers po natin. Minsan kailangan na ako mamumata at 12 midnight or even alas 3 sa Katlawon para magtuon lang or ansiran ang mga questions na wala na akong matubag that night. And I became addicted sa pagre-review, which I treated as a challenging game, parang laro na giling-adik ako. Dalawang options lang pinanghawakan ko. Alam niyo po ba? Ang dalawang options, manalo o manalo. Pili lang ako doon. Manalo o manalo? Manalo, wala kang ibang pagpipilian. Huwag kang sumuko. Gihimong routine ang no-zero day. Yes po. I answered almost 600 questions a day. Combination of general education, professional education, and majorship. Taman sa makaya sa utok o taman makaya sa lawas. Ang uban magkabag pag-2,000, pero ako, depende ang lawas ang ako ang puhunan. Lawas ang ako ang basihan. Kung di mo kaya na-observe sa utok, lalo i-force na ako ang galingon. Almost 600 questions lang a day. So imagine, back then, start sa October, November a day, pila ka questions tanan until sa pag-take of left. Siyempre, hindi po tayo robot, tao po tayo. Napapagod din. Kaya, sometimes, gilingaw na lang ako ng galingon. Gusto na po, mag-Facebook lang, may agaw sa Facebook. Pero nakakapagod pa rin. Kasi daw, pag-scroll ka sa Facebook, puro questions ang magawas. Huwag kayo mabuhat teachers, mga future LPDs, kundi mag-answer ang hapon ka. So wala na ito nakapila na question kada adlaw. Inaanak overwhelming ang kinabuhi. So kabalo ko sa aking self, I'm not smart enough and I admit I am not an all-knowing person. But I am very open for corrections and new learning kasi may mga tanong o questions na sa review days lang na ako na-encounter. Yan po ang totoo. There are questions na wala na ako na-encounter back then. Kaya marami po mga knowledge and information na pwede natin makuha outside sa school. And since nag-boarding house ko, miabot sa point na kasurin din ko. Grabe ang kakapoy ang pag-overthink na kung makapasar ba in just one day sa na if na kay silingan na mamutana, if nag-date na ba ko o board exam atong September, kaya ipangita niya daw ako ang name sa list. Anak ko, kabalo mo, share lang yung gamay. Wala ko nakapasar. So ilahan ko, di-comfort ako na. Di ako di-comfort. Okay lang na, bago next time ako may sunod. Not knowing, kung ano lang ito sa pinutibra, namonsensya ko. No, mura ka callous conscience. Na feel mo, scrupulous conscience, na feel mo, nakakaisala, pero wala. That's scrupulous conscience. Kung lack conscience, pero feel mo, wala kayo sala, pero nakakaisala. Lack conscience po yan mga future activities. Ayan. So ako na lang yung tugaan para di ko makonsensya. Ayan. So, ayan po. So, karang supposedly, surrender lang ako. Usahay. Na-feel na ako, back out ko sa akong mission. Kaya you know, i-treat na ako as mission ang calling ng maging top notcher. I feel like dinit ko mo pa dayon. Usahay lang, manang galing ko na, nahunang na anak ko. Namuduol ko ka-30 in that time. May certain na lang mo pa dahil sa akong mission, alam ko. Kasi i-treat ako siya as my mission, although no pressure at all. But gusto ko akong galingon, naasa ako ang inner self, na gusto ko na, what if kaya dyan ako? Ihatag na din ako ang best. Pero wala na ako yata sa certain. I
grade, wala ko mo surrender. Gihilak na ako ang tanan sa boarding house. Gisulti ang mga